Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw at minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay patungkol po sa pangangaral ni Pedro sa bayan ng mga Hudyo o sa mga Israel, mga ginigiliw. Pero yung pangangaral na ito, mga ginigiliw, hindi lang ito pinapatungkol sa bayan ng Diyos, kundi ito rin ang mensahe niya sa atin ngayon. Nang sinasabi niya po dito, na sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Sino mang tumawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo ay maliligtas, mga ginigiliw. Sino nga ba ang mga tinatawagan natin na Diyos? Ang daming Diyos ang tinatawagan ng tao, mga ginigiliw. Ang dami nilang ginawang Diyos, ang dami nilang ginawang Diyos-Diyosan sa kanilang buhay. Iisa lang ang itinuturo sa atin na ating tatawagin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Bakit napakarami? Sa kapanahunan natin ngayon, bakit napakarami ang tinatawagan na tao na kanilang Diyos? Kung kani-kanino nila ipinapadaan ang kanilang mga panalangin. Opo. Sino ba ang nagbuwis ng kanyang buhay? Sino ba ang nag-alay ng kanyang buhay para sa ating mga kasalanan? Sino ba ang ipinako sa krus? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Siya lamang po sa bilyong-bilyong tao na ipinanganak dito sa balat ng lupa, iisa lamang po ang walang bahid na kasalanan. Iisa lamang po ang ipinanganak na walang bahid na kasalanan, na siya ang karapat-dapat na ipako sa krus para sa ating kasalanan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Yun po ang panawagan sa atin ngayon ng Diyos, na sino mang tatawag sa kanyang pangalan, siya ay maliligtas, sabi niya po. Na hindi lang po ito mensahe niya sa kanyang bayan. Kaya nga sabi ko po, no, alam niyo kung ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos ay katulad lamang ng pagsunod ng mga pare, yung mga tagapagturo ng kautusan, at mga Pariseo, hinding-hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Imagine that, no? Yung mga nag-aral na ng pagka-Diyos ng Diyos, yung mga dalubhasa sa Biblia, sa salita, pero hindi pa rin sila makakapasok sa kaharian ng Diyos kung ang kanilang pagsunod ay compliance lamang. Oo. Sinasabi lamang nila ang mga salita, expert po sila sa salita ng Diyos, pero hindi naman nila isinasabuhay. Hindi daw po sila makakapasok sa kaharian ng langit. Yun po ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Matthew 5:20-21, mga ginigiliw. How much more tayo? Ang akala ng tao napakabilis, napakadali ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Hindi po. Yung inaakala natin, yung mga namatay na kamag-anak natin nasa langit na dahil porket gumawa na sila ng mabuti, ang akala natin nasa langit na sila. Kaya pag birthday nila, sinasabi natin, ginugunita natin yung kaarawan nila, happy birthday in heaven, Papa, Mama. Sigurado ba tayo na langit ang pinuntahan nila? Opo. Alam nyo, kung hindi nila tinanggap
ang salita ng Panginoon, kung hindi nila kinilala ang salita ng Diyos, hindi nila tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay, napaka-imposible po na tayo ay makakapasok sa kaharian ng langit. Yun mismong kababayan ng Diyos, yun mismong pinili ng ating Panginoon. Yung mga Hudyo, yung mga Israelita, yung mga pari na mismo, pinagsabihan pa sila mismo ng ating Panginoong Hesukristo na kung ang pagsunod ninyo, sabi niya, sa kanyang bayan ay katulad lamang ng pagsunod ng mga pari na ito, yung mga tagapagturo ng kautusan na ito, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit, sabi niya po. Makikita po natin dito na napakahirap po ang pumasok sa kaharian ng langit. Dapat tatayo po tayo sa ating pananampalataya hanggang sa huling sandali ng ating buhay. Opo. Dapat may kaakibat yan na responsibilidad. Hindi yung pumupunta ka na sa church, maliligtas ka na. Hindi po. Hindi dahil nagbabasa ka na ng salita ng Panginoon, maliligtas ka na. Hindi po yun ang daan papunta sa langit. Binabasa po natin ang salita ng Panginoon upang magkaroon po tayo ng intimate relationship with the Lord, upang kausapin po natin ang ating Panginoon. Opo. Kaya ang tao, ang akala nila, gumawa ka lang daw ng mabuti, maliligtas ka na. Hindi po. Hindi po yun ang kaparaanan upang maligtas po ang isang tao. Maliligtas lamang tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, at yung pananampalataya na ito ay nagbubunga ng mabubuting gawa sa ating buhay. Isinasagawa po natin ang bunga ng ating pananampalataya. Opo, yun ang isang paraan upang tayo makapasok po tayo sa kaharian ng langit. Opo. Kaya nga may sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa mga Hudyo Oo. Sundin nyo kung ano ang sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na ito, sapagkat totoo ang sinasabi nila. Pero wag nyong tularan yung kanilang ginagawa, sapagkat yung ginagawa nila ay hindi umaangkop sa salita na sinasabi nila. So, ibig sabihin, hindi mo makikita ang ebidensya ng salita ng Diyos sa buhay ng mga pari na ito, ng mga tagapagturo ng kautusan na ito, nung kapanahunan ng ating Panginoong Hesukristo. Makikita rin natin dito na napakahirap pumasok sa kaharian ng langit. Naakala natin madali lang. Opo. Na ang tao, akala nila matuwid sila, akala nila righteous sila, porket bumapasok na sila sa simbahan, akala nila banal na po sila, mga ginigiliw. Hindi po, ang nagpapabanal lamang sa atin ay walang iba, kundi ang salita ng Panginoon. Yun lamang ang maglilinis sa atin. Sa pamamagitan ng pagtanggap po natin sa ating Panginoong Hesukristo, pagkilala po natin sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Ito. Kaya nga po, lahat tayo, makasalanan po tayo. Hindi lang yung nakabilanggo, hindi lang yung nagnakaw na nasa bilangguan ang may kasalanan. Opo, ibang degree lang po yung kasalanan nila. Nagkasala sila sa Diyos at nagkasala rin sila sa batas ng tao. Pero lahat po tayo, mga ginigiliw,
Nagkasala po tayo lahat sa harapan ng Diyos. Lahat tayo marumi, makasalanan sa harapan ng Panginoon. Opo. Sabi niya po sa Romans 3:23, we are all fall short under the standard of God. Walang matuwid kahit isa. Nagkasala tayo lahat sa harapan ng Panginoon at ang tanging paraan lamang upang mapawi, matanggal ang kasalanan na ito, upang matanggal ang sumpa ng kasalanan na ito na minana po natin kina Adan at Eva, mga ginigiliw, ay sa pamamagitan lamang ng pagtanggap at pakikiisa po natin sa ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, at basahin po natin ang kanyang mga salita upang magkaroon po tayo ng malalim na ugnayan, upang magkaroon po tayo ng pakikipagtagpo. Diba? Opo. Upang magkaroon po tayo ng encounter sa Diyos, mga ginigiliw. Kaya kung gusto po nating makausap, makita, maranasan ang kapangyarihan, kalwalhatian ng Diyos, mga ginigiliw, masusumpungan po natin lahat ito sa kanyang salita. Nandito po lahat, mga ginigiliw. Kaya ito po ang inuulit-ulit ko araw-araw. Hindi po ako lumalayo, mga ginigiliw, sa salita ng Panginoon, dahil ito lamang ang ibinigay ng Diyos na paraan upang makilala po natin ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, upang maranasan po natin ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang himala, mga ginigiliw. Kung wala po ang salita, wala pong kaligtasan. Kung wala po ang salita, wala po tayong pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya po natin ay nagsisimula po sa pagbabasa at pakikinig ng salita ng Panginoon. Huwag mong sabihin na may pananampalataya ka kung hindi mo naman kinikilala, binabasa ang salita ng Diyos, mga ginigiliw. Opo. Marami ang nagiging biktima dito. Ang pinakamasaklap na biktima dito ay yung mga taong tumitingin sa kanilang sarili na sila ay matatalino. Kung sino pa yung mga matataas ang pinag-aralan. Opo. Sila pa ang tumitingin sa kanilang sarili na sila ay matuwid, na sila ay righteous, na sila ay banal. Hindi po. Ang nagpapabanal lamang sa atin at maglilinis sa atin ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Yun po ang sinasabi niya po sa John 15:3. Nilinis na kita sa pamamagitan ng aking salita. I have already cleansed you by the word and by the teachings I have spoken to you. Ito po ang ibinigay ng Diyos, iniwan ng ating Panginoong Jesucristo na kapangyarihan nung siya po ay umakyat sa langit. Walang iba kundi ang kanyang salita. Kaya ito po ang sinasabi niya po sa atin, na sino mang tatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, siya po ay maliligtas. Opo. Kaya, alam nyo dito, no? Basahin ko po ito, ang nangyari po dito sa Gawa, sa Acts, no? Sabi niya po dito sa Gawa 2:36, kaya dapat malaman ng buong Israel. Sino ang Israel ngayon? Tayo, buong bansa, buong mundo, na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Ibinigay niya ang kanyang buhay, ibinuwis niya ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Pero bakit ang dami nating tinatawag na Diyos? Isa lamang po ang Diyos na ibinigay sa atin sa silong ng langit.
Isa lang po ang pangalan na ibinigay ng Diyos sa silong ng langit. Ang pangalan na ito, ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. And this is the name of God. Opo, ito po ang pangalan ng Diyos na magliligtas sa atin. Ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, minamahal ng Panginoon. Opo. Kaya nga po, I encourage everyone na basahin po natin ang salita ng Panginoon. No, basahin po natin ang Biblia natin upang sa ganon, mga ginigiliw, no? Ang sabi niya po sa John 8:32, you will know the truth and the truth will set you free. Sabi niya po. Opo, ito lamang para makilala po natin ng katotohanan. Basahin po natin ang salita ng Panginoon. Kung gusto mong magkaroon ng relasyon sa Panginoon, nandito po ang kasagutan. Kung gusto mong ayusin ang wasak na pamilya mo, relasyon mo sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa magulang mo, sa kapatid mo, sa mga taong nakapaligid sa iyo, nandito po lahat ang kasagutan, mga ginikilid. Ituturo po ng Diyos ang tamang landas na dapat po nating tahakin. Kung babasahin po natin at isasabuhay po natin ang salita ng Diyos, mga minamahal, mga ginigiliw. Opo. Kaya sabi niya dito, nabagabag ang kanilang kalooban ng marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat namin gawin? Kaya nagkaroon ng conviction sa kanilang puso ng marinig ang salita ng Panginoon. Narinig nila ang ating Panginoong Jesucristo na ang ipinako nila sa krus. Ang ating Panginoong Jesucristo ay siyang ginawa ng Diyos na Kristo natin, na tagapagligtas natin. Tinatanong po nila, ito rin po ang katanungan sa atin, ano ang gagawin natin upang tayo ay maligtas sa sumpa ng kasalanan? Opo, ano pong gagawin natin? Ito ang sinasabi sa atin ngayon ng Panginoon. Sa Gawa 2:38, pagsisihan ninyo't talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patatawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pagsisihan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan. Pastor, matuwid akong tao. Banal ako, wala akong kasalanan. Ang kumpare ko ang kausapin mo kasi yun, manginginom yun. Hindi, di ba sinabi ko po sa inyo kanina, lahat tayo nagkasala sa harapan ng Panginoon. We are all fall short under the standard of God. Nasa atin ang sumpa ng kasalanan na minana natin, na ang tanging paraan lamang upang mapawi ang galit ng Diyos, upang mawala ang sumpa ng kasalanan na ito, ay sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Jesucristo at tanggapin po natin siya bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Yun po ang sinasabi niya po sa Romans. Diba? Na kapag tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, kapag nakipag-isa po tayo sa Kanya, lahat ng ating mga kasalanan, mga ginigiliw, kakalimutan na po yun ng Panginoon. Kakalimutan na po lahat ng Panginoon ang mga kasalanan po natin. Hindi na po natin sasapitin, mga ginigiliw, hindi na po tayo hahatulan ng Diyos. Hindi na po tayo tatayo sa Kanyang dambana para sabihin natin na hindi tayo nagkasala. Yun po ang sinasabi niya po sa Romans 8.
na lahat ng nakipag-isa at tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw, kakalimutan na po lahat niya ang ating mga kasalanan. Bakit hindi na po tayo hahatulan, mga ginigiliw? Wala na pong kahatulan sa mga taong tumanggap at kumilala sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil meron na pong nahatulan, 2,000 taon ang nakakalipas, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang nahatulan para sa ating mga kasalanan. Kaya ito ang mensahe sa atin ng Panginoon. Pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo upang kayo'y patatawarin. Biblical po ang bautismo sa tubig. Ang bautismo sa tubig, ito ay pagtanggap, pagkilala po natin sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Ito ay isang pagpapakita ng pagtalikod natin sa ating mga kasalanan, mga ginigiliw. Sa pamamagitan ng bautismo sa tubig, ibig sabihin, dinedeklara, ito ay deklarasyon po natin upang talikuran po natin ang ating mga kasalanan, upang pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan at tayo ay susunod sa ating Panginoong Hesukristo. Yun po yung declaration po natin, mga ginigiliw. Kung tayo ay magpapabautismo sa tubig, yun ay isang pagpapakita ng ating pagsisisi. Yung bautismo sa tubig. Opo. Dahil ang ating Panginoong Hesukristo mismo, ipinakita niya po ang halimbawa. Siya mismo ay nagpabautismo sa tubig kay John the Baptist, mga ginigiliw. And yet, He is God. Siya ay nagkatawang Diyos, nagkatawang tao, but He is God. Pero ipinakita pa rin niya, He demonstrated the baptism of water. Upang sa ganun, yun ay dapat nating tularan, mga ginigiliw, ng bautismo sa tubig. Ito po ay pagpapakita, pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon, pagtanggap po natin sa Kanyang kaloob, ng Kanyang banal na Espiritu, pagsisisi sa ating kasalanan, pagtanggap ng ating pananampalataya, pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Opo. Yun ang kahalagahan ng bautismo sa tubig. Biblical po ito. Ginawa po ito mismo ng Panginoon. Kaya dapat din po natin gawin upang ideklara natin ang ating pakikisa, ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ideklara natin ang ating pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan. Diba? Kaya lahat ng tatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo ay maliligtas. So, salamat po, mga ginigiliw, sa patuloy po na panunood sa gawain na ito ng Panginoon. Kay Ma'am Adeline, thank you for watching. No? I-share po natin kay Ace. I-share po natin ang magandang balita na ito ng Panginoon upang marami pa po ang makakilala sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Malay po natin na tayo po ang ginagamit ng Diyos na daluyan ng pagpapala, mga ginigiliw, upang marami pa po ang maligtas at makilala sa ating Panginoong Hesukristo, na tayo ang gagamitin sa pamamagitan ng social media na ito. Magagamit po natin, mga ginigiliw, may share po natin ito sa ating pamilya, sa ating kamag-anak, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatid. Mararanasan po nila, matatanggap po nila ang grasya at awa ng Panginoon, na tayo po ang Kanyang gagamitin upang makilala po nila ang ating Panginoong Hesukristo, na Siyang isinugo ng Diyos na tagapagligtas po natin. Okay po. Salamat po, Ma'am Adeline. God bless po. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
Hallelujah po. I hope you are being inspired, no, sa salitang ito ng Panginoon. God bless po. I love you with the love of the Lord. Share po natin, no? God bless po.